Chapter 4. Napangiwi ako habang nakikita ang paghaharutan ni Mommy at ng boyfriend niyang si Steven sa sala. Pag-uwi ko nga kanina ay naabutan ko na si Steven dito sa bahay at dito na rin kumain. 1 taon na silang magkarelasyon ni Mommy. Mabait naman si Steven at may hitsura rin. Manager siya sa isang kilalang tindahan ng mga motor. Mas bata siya kay Mommy. Ang alam ko mga nasa 40s na siya at binata pa naman. Si Mommy ay nasa 50s na pero kahit ganoon ay bata pa ring tingnan si Mommy. Wala namang problema sa akin kung makipagrelasyon si Mommy. Matagal naman ang patay si Daddy at nag-focus na lang siya ng panahon sa pag-aalaga sa akin noon at pag-aasikaso sa negosyo naming nalugi naman. Karapatan din naman niyang sumaya. Pero mabuti na lang ngayon sila nagharutan, hindi kaninang kumakain kami dahil siguradong mauumay agad ako. Inubos ko ang ice cream sa tasa ko. Dala raw ito kanina ni Steven. Nagdala nga rin siya ng relyenong bangus kaya masarap ang kain ko kanina. Tamang-tama gutom ako pag uwi ko. Kumakain naman kami sa resto kaya lang di ko masyadong ma-feel, kumain kasi pagkatapos mong kumain trabaho agad. Di ka pa ba nauumay sa mommy mo at kay Steven? Ako nauumay na. Wala pa naman tayong atsyara, saad ni Yaya Daling na nakisilip na rin sa paghaharutan nila Mommy at Steven. Natawa naman ako. Baka naman naiinggit ka lang ya. Nanunuksong sabi ko sabay subo ng kutsara. Umasim naman ang mukha ni Yaya Daling. Cool. Ako maiinggit. Buti ba kung kasing gwapo at kasing macho ng binatang si Luis yang si Steven, maiinggit talaga ako. Kaso hindi, kakaumay talaga. Nakasimangot na sabi niya. Tuluyan na akong tumawa. Nakitawa na rin si Yaya Daling. Pero natigilan kami nang marinig na tumili si Mommy. Sabay kaming napangiwi ni Yaya Daling nang makitang nakakandong na si Mommy kay Stephen, hinahalikan sa noo, tili naman ng tili at tumatawa si Mommy. Grabe talaga tong Mommy mo, napaka-eskandalosa. Mabuti na lang talaga menopause na kundi baka magkaroon ka pa ng kapatid. Komento ni Yaya Daling. Sabay na naman kaming tumawa pero tahimik lang ang tawa namin dahil baka maistorbo ang dalawa. Pumasok na lang ulit kami sa kusina ni Yaya Daling at doon na lang nagkwentuhan, dahil baka kung ano pa ang masaksihan namin sa sala. Mag-aalas 11 na ng gabi at hindi pa ako masyadong inaantok, 1:00 pa naman ng tanghali ang pasok ko bukas. Habang nagkwentuhan kami ni Yaya Daling ay biglang sumagi sa isip ko si Kuya Luis. Lately bigla-bigla na lang siyang sumasagi sa isip ko. Ewan ko kung bakit. 2 weeks na ang nakakaraan ng huli kaming magkita, yun yung hinatid niya, ang kotse at kumain ng almusal dito sa amin, inaabangan ko nga rin, siyang dumaan. Sa resto kasi sabi niya dadaan daw siya doon. Baka nakalimutan na niya. Pagod na sumalampak ako ng upo sa couch at sinandig ang ulo sa backrest at pumikit. Napagod ako ngayong araw na ito sa sunod-sunod na meeting. Hindi na nga rin ako nakapananghalian kanina. Mahirap talaga kapag dalawang kumpanya ang pinapatakbo. Hindi naman pwedeng ipagkatiwala ko na lang ang lahat sa mga tauhan ko. Mahirap na. Naramdaman kong may mga kamay na hamagod sa mga braso ko paakyat sa balikat ko at pumisil-pisil. Bahagya naman akong napaungol, nagbukas ako ng mata at bumungad sa akin ang mukha ni Ara na nakangiti. Siguradong pagod na pagod ka at gutom na rin. Gusto mo bang kumain? Mag-o-order ako sa paborito mong restaurant. Aniya sa malambing na boses na patuloy pa rin sa pagmamasahe sa balikat ko. Tila naman napapasong bumalikwas ako ng tayo at lumapit sa table ko. Umupo ako sa leather chair ko. Naiwan namang nakatanga sa likod ng sofa si Ara na tila nabitin sa pagmamasahe. No, hindi na Ara, hindi pa naman ako gutom. Uuwi na rin ako mamaya at sa bahay na lang kakain. Ikaw, bakit hindi ka pa umuwi? Anong oras na? Sinilip ko ang oras sa suot kong relo. Pasado 5:30 na. Kanina pa ang uwian ng mga empleyado maliban lang sa mga mag-o-overtime. Hinihintay lang kasi kitang dumating. Kumunoy ang noo ko. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Kung tapos na ang trabaho mo pwede ka nang umuwi. Formal na sabi ko. Umikot naman ang mata niya. Nag-aantay lang naman ako. Assistant at secretary mo ko, dapat kasama mo ko sa lahat ng lakad mo pero iniwan mo ko kanina. Kaya ko naman at saka marami ka pang gagawin dito. Go home, I know you're tired too. Pilit niya akong tinitigan at marahas na bumuntong hininga bago tumalikod at lumabas na ng office ko. Napailing-iling na lang ako.
Alam ko ang mga simpleng galawan ni Ara, inaakit niya ako kapag may pagkakataon gaya kanina. Pero hindi ako kakagat sa pang-aakit niya. May pagkapalikero ako, inaamin ko, pero nilulugar ko naman. Hindi ako pumapatol sa empleyado ko. Kahit maganda at may katawan pa si Ara ay hindi ko siya papatulan. Dahil bukod sa empleyado ko siya ay anak din siya ng ninong ka. Nagpalipas pa ako ng ilang minuto sa opisina bago nagpas siyang lumabas para umuwi na. Pwedeng dumaan muna ako sa restaurant para kumain. Bigla namang sumagi sa isip ko si Ivana nasa isang restaurant ngayon na mamasukan. Saan nga yun? Sa may Quezon Avenue. Alas 6:30 ng gabi ay sunod-sunod na ang dating ng mga customer sa restaurant kaya aligaga kaming lahat. May mga pamilya, magkakaibigan, magkasintahan at merong solo lang din. Absent ngayon si Ana dahil may dysmenorrhea. Masakit ang puson at ulo niya. Ivana, order ng customer mo. Tawag sa akin ni Kuya Larry at nilapag sa counter, ang tray na may lamang mga pagkain na order ng customer. Thank you Kuya Lar. Sabi ko at maingat na kinuha ang tray at dinala na sa table ng customer. Here's your order sir, ma'am. Nakangiti kong nilapag ang mga pagkain sa lamesa ng mag-asawang may edad na. Mabait din silang ngumiti sa akin at nag-thank you po. Enjoy your dinner sir, ma'am. Tawagin niyo lang po ako kapag may kailangan pa po kayo. Sabi ko at nag-excuse. Napalingon ako sa kabilang mesa nang may marinig na nag-aaway. Nagtataray ang isang babaeng customer kay Ruby habang sinasaway naman siya ng kasamang lalaki. Kahit tinatarayan ay nakangiti lang si Ruby at matigang kinakausap ang babae para kunin ang order nito. Well, ganun talaga, mahigpit na rules, bawal namin patulan ang mga ganung customer. Mahabang pasensya ang dapat naming pairalan. Napangisi na lang ako nang pagpunta ni Ruby sa counter ay umikot ang mata niya sa inis. Inabot niya ang maliit na papel sa mga staff sa kitchen. Habang wala pang customer ay pumasok ako sa kitchen at uminom ng tubig. Ivana, may naghahanap sayang customer. Tawag sa akin ni Mara ng ngiting-ngiti. Yung ngiti niyang may kilig. Kumunot naman ang noo ko at nabitin sa ere ang baso. Sinong customer? Di ko kilala, pero gwapo, ay mali. Saksakan pala ng gwapo at macho. Kaya lang masungit. Kukunin ko nga yung order niya, ayaw namang ibigay tapos ko ang hinahanap. Sabi niya. Lalong nangunot ang noo ko at inisang lagok ang natirang lamang tubig sa plastic cup. Nagpunas muna ako ng kamay sa basahang nakasabit at lumabas na para puntahan ang customer na naghahanap daw sa akin. Nahigit ko ang hininga kasabay ng pagkalabog ng dibdib ko nang makita si Kuya Luis. Siya ang sinasabi ni Mara na gwapong customer na naghahanap sa akin. Gwapo nga talaga siya, lalo na sa suot niyang pang-opisina, meron coat at necktie. Nakatupi ang sleeves hanggang siko at nakabukas ang ilang butones sa may dibdib. Ang ilang customer pa, mga lalo na ang mga babae, ay pilangon-lingon sa kanya. Nakakunuot ang noo niya at walang kangiti-ngiti at tila bored na bored. Baka naiinip na at nagugutom. Kaya nilapitan ko na siya. Pero di pa ako masyadong nakakalapit ay nakita na niya ako at agad na nabanat sa malawak na ngiti ang kanyang labi. Good evening sir. Masigla at nakangiting bati ko sa kanya. Oh hi, masiglang bati niya at hinagod ako ng tingin. You look good. Komento niya. Natawa na lang ako. Pero may kakaibang tuwa ang umusbong sa dibdib kong makita siya. I am sorry kung ngayon lang ako nakapunta dito sa resto nyo. Sobrang busy lang talaga, sabi niya. Ayos lang Kuya Luis. Ngumiti naman siya at nakatitig lang sa akin. Nailang naman ako ng bahagya at nag-init ang pisngi. Iba talaga ang hatid sa akin ng titig niya. Tumikim ako. What's your order sir? Oh wait, di pa ako nakakapili. Tila doon lang siya natauhan mula sa pagkakatitig sa akin. Tinampot niya ang menu na nakapatong sa mesa at tiningnan. Mataman lang akong nakatingin sa kanya habang hinihintay makapili. Ano bang masarap dito sa menu nyo? Tanong nyo. Lahat po yan sir. Sagot ko naman. Tumawa naman siya na parang may nakakatawa sa sinabi ko. Napakagatlabi, tuloy ako. Ngunit napakunot ang noo ko nang ibigay niya sa akin ang menu. Ikaw ang pumili. Ha? Bakit ako? Naitong tanong ko. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang mas masarap. Natatawang sabi pa niya. Napanguso naman ako. Lahat naman ng nasa menu ay masarap.
Masarap magluto si Mang Crisanto at talagang binabalik-balikan ng mga customer. Alam rin namin ang lasa ng lahat ng pagkain ng nasa menu, dahil bago ito ihain ay pinapatikim muna sa amin para may ideya kami sa lasa. May mga customer kasi na kami ang tinatanong kung ano ang lasa ng pagkain. Sigurado ka ako ang pipili. Baka hindi mo magustuhan, sayang lang ang pagkain. Sabi ko. It's okay, hindi ako mapili sa pagkain. Aniya at commandant pa. Nag-iinit ang pisnging napanguso na lang ako. Okay sabi mo ah. Ako na nga ang pumili ng kakainin niya. Syempre pinili ko yung specialty namin. Tinatanong ko naman siya pero oo lang lagi ang sagot niya. Iniwan ko muna siya saglit at pumunta ng counter, binigay ko ang maliit na papel kay Kuya Lar na may nakasulat na mga order ni Kuya Luis. Ang gwapo ng customer mo Ivana. Sino yun? Boyfriend mo? Nanunuksong tanong ni Mara na kababalik lang din sa counter dala ang tray. Hindi no, kakilala ko lang yun. Actually kaibigan siya ng kuya ni Ana. Natatawang sabi ko. Aakala ko boyfriend mo. Grabe kasi makatingin sa'yo eh. Kanina nga hindi makangiti at ang sunggit tapos nung kaharap ka ng ngiting-ngiti. Tinaasan ko siya ng kilay. Talaga ba? Pasimple kong tiningnan ang mesa ni Kuya Luis. Nakakunot na naman ang noo niya habang nakatingin sa hawak na cellphone. Kapag ganyan ang hitsura niya na seryosong-seryoso nakaka-intimidate talaga at nakakatakot lapitan. Bigla siyang nag-angat ng tingin at nagsalubong ang mga mata namin. Automatiko naman siyang ngumiti. Agad naman akong nag-iwas ng tingin kasabay ng pag-iinit ng mukha ko. Ganun lang talaga siya, may kasungitan sa mga hindi niya kilala. Pero mabait naman siya sa mga kakilala niya. Nasabi ko na lang, mukha mo, ani Mara. Nilapag na ni Kuya Lar ang tray na may lamang order ni Kuya Luis. Kinuha ko ito at maingat na dinala sa mesa ni Kuya Luis. Ngiting-ngiti na naman siya. Nilapag ko sa masa isa-isa ang mga in-order niyang pagkain na umuusok pa. Ham smells good, nagutom ako bigla. Komento niya. Natawa naman ako, masarap lahat yan sir. Sabi ko. Halata naman. At syempre ikaw ang pumili nito kaya alam ko masarap. Binola mo pa ako. Tumawa na rin siya at dinampot na ang kutsara at tinidor. Ikaw. Kumain ka na ba? Tanong niya sa akin. Katatapos lang namin magmerienda. Sabi ko tumango naman siya. Nakita ko namang may ilang mga customer na pumasok at busy pa ang ilan kong mga kasamahan. Aiwan muna kita Kuya Luis. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ko. Enjoy your food. Nag-excuse na ako sa kanya bago pa siya makapagsalita at nilapitan, ang isang mesa na may nakaupong dalawang customer. Habang aligaga ako sa pag-estima sa mga customer ay ramdam ko naman, ang isang pares ng mata na nakasunod sa akin. Kahit hindi ko ito lingunin ay alam ko naman kung sino yon. Si Kuya Luis. Ang lakas tuloy ng kabog ng dibdib ko at medyo natatarante pa ako. Kapag nagpatuloy pa itong kabang nadarama ko baka pumalpak pa ako sa trabaho. Bakit naman kasi ganun siya kung makatitig sa akin at bakit kinakabahan ako ng ganito? Humugot ako ng malalim na hininga at pumasok sa kitchen, para uminom ulit ng tubig para ikalma ang sarili. Ivana si Mamang Pogi pinag-aawayan ng dalawang babae. Balita sa akin ni Mara humahanggos pang pumasok ng kitchen. Pati ang mga naroon ay napatingin din sa kanya. Pinaba ko ang plastic cup at malalaki ang hakbang na lumabas ng kitchen. Naabutan ka nga ang dalawang sexing babae na nag-aaway at nagsisigawan sa mesa ni Kuya Luis. How dare you bitch? Nauna kong nakita si Luis. Kaya get lost. Galit na sigaw ng babaeng naka-micro miniskirt at crop top. Sa sobrang iksi ng skirt niya ay halos kita na ang kuyukot. Mas nauna akong nakita siya. Nauna ka lang pumasok stupid. Sigaw rin ng babaeng nakapang neckline na dress na halos lumuwa naman ang dibdib. Parehas silang maganda at sexy at mukha ring mayayaman pero kinulong sa GMRC. Ang hirap kasi sa'yo ayaw na ng tao pilit ka pa ring sumisiksik. Hoy! Walang sinabi si Luis na ayaw na niya na sakin, ikaw lang ang ayaw sa'yo wag mo akong idamay. Enough! Bulyo na ni Luis sa dalawang babae at padirag na tumayo sa upuan. Parang dumagundong ang malaking boses niya sa loob ng restaurant. Napasinghap ang lahat ng customer na naroon na nanunood na sa kanila. Pati nga ako ay napapitlag sa laki ng boses niya.
Bakas ang tinitimping galit sa mukha niya, umiigting ang panga niya at palipat-lipat, ang matalim na tingin sa dalawang babae na natameme at nanahimik. I am eating. Pwede bang lumabas muna kayong dalawa? Mahina hong pakiusap ni Louis sa dalawang babae. Pero mababakas mo sa tono at mukha ang pagpipigil ng galit. But babe, nauna akong makita ka kesa kay Lori. Hoy, ang kapal ng tartar mong babae ka. Napatili ang dalawang babae pati na rin ang ilang mga customer na naroon ng hampasin ng malakas ni Louis ang mesa niya. Nagtalunan ang mga platong naroon. Natapon pa ang tubig sa baso. Ang kutsara pa nga ay nalaglag. Nabahala naman ako at kinabahan sa galit na nakikita ko sa mukha niya. Ngayon ko lang siya nakitang magalit ng ganyan. Parang huminto ang ikot ng mundo sa loob ng restaurant. Natahimik ang lahat. Pati nga ang mga staff na nasa kitchen ay napalabas pati na rin Sir Tootsie. Dam ako sa direksyon ko ang tingin ni Kuya Luis pero agad ding nag-iwas na tila ba nahiya. Hinugot niya ang wallet sa likod ng bulsa ng slacks at naglabas ng paper bills at nilagay sa mesa. I'm sorry, sabi niya pero sa akin nakatingin. Tumalikod siya at dirdiretsong lumabas. Sumunod naman sa kanya ang dalawang babae nag-alisan naman ngayon. Tila doon lang muling umikot ang mundo nang kumalat ang mga usapan galing sa mga customer. Kanya-kanya sila ng komento pati ang mga kasamahan ko. Kaloka akala ko magbababagan na yung dalawang babae. Sabi ni Jenica. Ang gwapo naman kasi ni Kuya kaya pinag-aagawan. Ani Mara. O kaya mga girls. Wag puro gwapo ang hanapin nyo para wala kayong nakakaaway. Sabat naman ni Kuya Angelo. Pare-parehas lang ang mga lalaki mapapangit man o gwapo kung sadyang manluluko. Kontra ni Ruby. O back to work na tama na ang chismisan. Site sa amin ni Sir Tootsie. Agad naman kaming nagsibalikan sa aming mga gawain. Tinungo ko ang iniwang mesa ni Kuya Luis at kinuha ang 5,000 papel na bayad sa kinain niya. Nasa 3,000 lang mahigit ang bill niya. Niligpit ko na ang pinagkainan niya na may tira-tira pa. Hindi na niya naubos dahil nawalan na ng gana dahil sa dalawang babae niya. Napasimangot ako. Ang dami niya kayang babae kaya ayan pinag-aawayan siya. Nakakahiya dito pa talaga sa resto nag-eskandalo. Nakasimangot pa rin na dinala ko na sa counter ang bayad sa pagkain ni Luis. Dahil malaki pa ang sukli niyon ay ilalagay yun sa tip box at paghahatian namin mamaya. Mabigat ang loob ko sa lumipas na mga oras. Piit na lang ang ngiti ko sa mga customer. Naiinis ako na hindi ko maintindihan. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang insidente kanina. Kaya hanggang pag-out namin ay wala pa rin ako sa mood. Ivana, mauna na kami sa yuha. Paalam sa akin ni Mara at kumaway pa silang tatlo at sumakay na ng jeep, isang way lang kasi ang uuwian nila. Samantalang ako ay sa kabilang direksyon. Tumawid ako ng kalsada para mag-abang ng jeep. Pero halos puno na ang lahat ng jeep na dumaraan. Siguro magta-tricycle na lang ako, yun nga lang ay may kamahalan ang pamasahe. May humantong itim na kotse sa harapan ko na pamilyar sa akin, bumukas ang bintana nito sa may front passenger seat. Nahigit ko ang hininga nang makita si Kuya Luis. Hop in. Nakangiting sabi niya, yung ngiti niyang parang walang iskandalong kinasangkutan kanina. Bahagya naman akong umirap. Pauwi na ako, Kuya Luis. I know, ihahatid na kita. Nakangiti pa ring alok niya. Tatanggi pa sana ako pero bumukas na ang pinto sa may front seat. Bumuntong hininga na lang ako at pumasok na sa loob ng kotse. Kinabit ko naman agad ang seatbelt at lumingon sa kanya. Parang naumid ang dila ko nang makitang nakangiti pa rin siya. Ibang-iba ang hitsura niya kanina kaharap ang dalawang babae, pero siyang sinaniban ng masamang espiritu tapos ngayon ngiting-ngiti na parang anghel. Pero naamoy ko ang amoy alak sa hininga niya pero hindi naman siya mukhang lasing. Nakainom ka? Tanong ko. Kaunti lang. Sabi niya at pinaandar na ang kotse. Ngumuso naman ako. Nasaan na yung dalawang girlfriend mo? Pasimple kong tanong. Tumawa siya. Hindi ko sila girlfriend. Anyway, I'm sorry about that. Nakakahiya, nakita mo pa yung ganoong eksena. Sabi niya at tipid na ngumiti na tila nahihiya nga. Bahagya naman akong umismid. Hindi mo sila girlfriend pero kung magbangayan kanina yung dalawa parang handang makipagpatayan para sayo. Napakagatlabit ako sa lumabas sa bibig ko. Hindi ko alam kung bakit bigla kong nasabi yun. Lumingon naman siya sa akin saglit at napahawak sa batok. Well,
Na-date ko sila pero hindi ko sila naging girlfriend. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Wow, di mo sila naging girlfriend pero ganun sila mag-away para sa'yo. Hindi siya nagkaimik at pasulyap-sulyap lang sa akin. Bigla na naman akong naiinis. Kung sa bagay kahit naman noon marami kang babae. Naalala ko nga tuwing pumupunta ako kina Ana iba-ibang babae, ang kasama mo ay napakababaero talaga. Umirap ako sa hangin.